Si Li Jiang, ang pinuno ng alyansa ng Five Banners, si Zhang, ay biglang namatay sa pagkawasak ng barko. Wala siyang anak, 5 taong gulang lamang na anak na babae. Nagkagulo ang Red Ribbon Gang sa oras na iyon. Ang asawa ni Xing Yiguidong. Ika-10, Madam, humakbang pasulong. Siya ay lubos na mapagpasyahan at sinamantala ang kaguluhan upang gamitin ang mga puwersa ni Tian Baozi, ang kanyang ampon na anak, upang maalis ang halos lahat ng mga malcontent. Kasabay nito, dinambong niya ang ilang malalaking barkong pangkalakal sa kanluran at pagkatapos ay nakuha ang puso ng mga tao. Sa loob ng 2 taon, hindi lang hamina ang Red Ribbon Gang kundi lalo pang lumakas. Kahit na ang 10th Madam ay may talento, siya ay isang balo pa rin pagkatapos ng lahat, at walang gaanong mga tao na kanyang mapagkakatiwalaan. Ang taong pinagkatiwalaan niya ay si Tian Baozi. Para sa nakababatang henerasyon, si Tian Baozi ay isang mapagbigay na tao na karapat-dapat na maging pinuno. Sa halos kalahating taon, ika-10, ibinigay ni Madam ang lahat ng malalaking bagay. At maliit kay Tian Baozi. Bagamat sumali lang si Tian Baozi. Sa loob ng mahigit 10 taon, tila kayanan niyang palitan siya. Sa sandaling ito, ang prestihiyo ni Tian Baozi. Ang Red Ribbon Gang ay sapat na upang utusan ang lahat. Kung aalis ang 10th Madam, madali niyang sakupin ang kapangyarihan. Sa pamamagitan lamang ng isang piraso ng papel, kinuha ni Lian ang buong Red Ribbon Gang na may 10,000 tao, daan-daang barko, at hindi mabilang na mga baril. Sa pagkakakilanlan ni Tian Baozi, si Lian ay maaaring maging isang tanyag na pinuno ng pirata sa South China Sea sa isang hakbang. Masasabing kay Lian, ang negosyo sa pagkakataong ito ay lubhang sulit. Gayunpaman, gaano man kataba ang karne, kailangan mo ng magagandang ngipin para nguyain ito. Gaano man kalakas ang isang puwersa, dapat itong gawing tunay na benepisyo. Ang pag-akyat sa trono ay nangangailangan pa rin ng diskarte. Pagkatapos umakyat sa trono, paano mo balansehin ang pagitan ng Imperial Court, pirata, at Westerners ay isa ring hamon. Ngunit nang iyangat ni Lian ang kurtina, at sa pagpasok niya, 12 ng mga pistola ang nakatutok sa kanya. Itinutok ng one-eyed guide ang kanyang baril sa baywang ni Lian. Tian Bao, pasensya na, pero may ginagawa lang kami. Ang bagay sa pagitan mo at ng ika-10. Madam, ikaw na mismo ang mag-usap. Bahagyang tumingin si Lian sa kutsilyo, hindi nataranta, diretsyong nakatingin sa kurtinang kama. Inay, medyo late na ako nakabalik. Patawarin mo ako. Ang ika-10 Madam ay malungkot noong una, at ang kanyang mga mata ay puno ng sama ng loob. Matandang ginang, ang aking anak ay nakabalik ng huli. Hindi ka ba niya nabayaran? Bakit gumagamit ka pa ng espada at baril? Narinig ni Lian ang tono at nataranta rin. Sa alaala ni Tian Baozi, hindi mali ang pagtawag sa ika-10 ginang, ina. Bakit ganito ang reaksyon niya? Pero sabi pa rin niya, matandang babae, napakaswerte mo. Napakaswerte mo na ilang bala lang ang tumatama sa kanyang balat. Late ba akong nakabalik? Malamig na tumawa ang 10th Madam. Noong nabubuhay pa siya, nagtatanong siya. Dapat mong palitan ang iyong apelyido para siya ay patay na. Dito mo na naman ako tinatawag na matandang babae. Gusto na kitang kagatin hanggang mamatay. Haha. Pagkatapos ay sumandal siya, ang kanyang mga mata ay puno ng bangis, nakatingin kay Lian. Tian Bao, bakit ako nagpadala ng baril sa iyo? Hindi mo ba alam? Nang makitang hindi sinabi ni Lian. Kahit ano, nabaliw siya at inihagis ang palanggana ng tubig, sinabing gusto niyang marinig kung ano ang nasa puso nito. Nakaharap sa tanong ng ika-10 Madam, ito. Ito ang unang hamon na kinailangang mapagtagumpayan ni Lian. Tinitigan ng 10th Madam si Lian. Malamig. Parang,
Makamandag na ahas na nakatingin sa kanyang biktima. Napukaw din ang mabangis na aura ni Lian. Tulad ng isang mabangis na tigre na handang punatan ang kanyang biktima. Tapos lumambot ang boses niya. Ano ang dapat nating katakutan na sabihin ng direkta? Natahimik si Lian, humila ng upuan, umupo, at natapos. Mangkok ng tubig sa mesa. Malinaw, ang sitwasyon ay hindi na isang balo na ina na nambubuli sa isang ampon. Pansamantalang sinabi ni Lian, hayaan mo silang lumabas. Pinunasan ng ika-10 ginang ang dugo. Ang kanyang manggas ay nag-utos sa lahat na umalis. Lian, tanungin mo ako kung ano ang gusto mo. Magtanong, at sasagutin kita. Natahimik ang ika-10 ginang, dahan-daang humihila. Buksan ang laylayan ng kanyang maputlang asol. Robe, hindi lumingon si Lian. Alam niyang kapag tumalikod siya, ipapakita niya ang kanyang kahinaan. Ngunit ang tanawin sa harap ng kanyang mga mata ay nagpatindig sa kanyang mga balahibo. Natakpan na ang dating puting balat. May pula at itim na ugat. Ang gininto ang puso ay nasa likod ng mga puting pakpak. Ang malarosas na kulay rosas na bungo ay nakakaakit. Ang lilang makamandag na ahas. Ang nakakadiri na pulang gagamba. Ang katawan ng 10th Madam ay parang isang nakakatakot na oriental painting. Ang mga ito ay hindi mga tato, ngunit mga ugat. Lumawak ang pangunahing 7 orifice, at napanatili ang mga ugat. Umaagos ang dugo. Ginagawa siyang basang-basa sa dugo na isang miserableng tanawing pagmasdan. Biglang tumayo si Lian, tuyo ang boses. Bakit ganito? Natahimik ang 10th Madam at isinara ang kanyang robe. Inaabuso ko ang pamamaraan ng paglunok ng pag-akyat ng wala sa panahon. At sa pagkakataong ito ay nasugatan ako ng mga opisyal ng gobyerno, at nalantad ang lahat. This time, hindi na ako makakatagal. Yian Bao, namamatay ako. Bago ako mamatay, papayag ka bang pakasalan ako? Natigilan si Lian. Si Tian Baozi at ang 10th Madam ay nagkaroon ng relasyon. Napakadrama talaga ng plot. Nang makitang tahimik si Lian, nagpatuloy ang ika-10 ginang. Mula pagkabata, tinawag ka na ni Shuni. Kuya, ang hirap magbago ngayon. Ngunit hindi ka matawag ni Shuni na ama. Mamatay man ako, hindi ako makakapagpahinga sa kapayapaan. Naisip ni Lian sa kanyang sarili. Nagka-in-love na silang dalawa. Bago mamatay si Xingyeki, siya pa ang hindi nakapikit diba. Hinawakan ng 10th Madam ang kwelyo ni Lian at nagpatuloy. Ako ay isang bulaklak na kumukupas na may kaunting paro-paro. Kung ayaw mong pakasalan ako, kalimutan mo na. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kwelyo ni Lian, at sa kabilang kamay niya, siya. Hawak niya ang isang kinakalawang na kutsilyo, naghihintay ng sagot niya. Ikaw ba ang dahilan ng pagkamatay ni Yeko? Mabilis na sinuri ni Lian ang mga chismis. Namatay si Xingyeki dahil lumubog ang kanyang barko. Ngunit sa kasalukuyang impormasyon, si Tian Bao. Si Zi ang malamang na may kasalanan. Dahil siya ang higit na nakinabang sa kanyang kamatayan. Kahit ano pa ang katotohanan. Hindi mahalaga kung si Tian Baozi ay baliw o inosente. Ang bagay na ito ay walang kinalaman kay Lian. Kailangan lang niyang linisin ang kalat. Habang nag-aalangan si Lian, biglang umalangaw-ngaw ang boses ni Dan Mayang sa kanyang tenga. General, sagutin mo siya. Oo, magtiwala ka sa akin. Sinunod niya ang payo ni Dan Mayang at sumagot ng oo. Naningkit ang mga mata ng ika-10 ginang, at humigpit ang pagkakahawak niya sa kwelyo ni Lian. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, ngumiti ang ika-10 ginang. Kaya matalino ka rin. Akala ko tulala ka. Tapos humiling siya. Kahit sabihin mo, alam kong hindi namatay si Yeke dahil sayo. Una, naiintindihan ko ang iyong pagkatao. Pangalawa, bagamat napakakapangyarihan mo ngayon, noong kinidnap kita, naka-diaper ka pa rin.
Kung talagang pinatay mo siya, matagal ko nang nalaman. Napagtanto ni Lian na hindi niya kayang makipagsabayan sa pilit ng pag-iisip ng babaeng ito. Hindi niya maintindihan kung sino siya. Nagpaplano bago siya mamatay. Dahan-daang naglakad ang ika-10 ginang papunta sa mesa at pinainit si Lian. Magtaas ng tubig para sa kanya. Maya-maya pa ay ibinabad niya ang tuwalya sa palanggana ng tubig at pinunasan ang katawan habang inaalis ang butones ng damit. Noon, nagmahalan kasi kami. Nagkusa ako. Ang aming marubdob na pag-ibig ay nagsilang kay Shu. Pareho kaming masaya nini. Sa totoo lang, hindi ako nakonsensya kay Yaiki. Wala siyang silbi at hindi niya ako kayang pasayahin. Nang mamatay siya, kinailangan kong magtayo ng isang arko para sa kanya at panatilihin ang aking kailan isang puri para sa kanya. Kinokontrol ko ang 8 o 900 sa mahigit 1,000 kulungan sa Hong Kong. Nagsimula akong mag-alaga sa gang noong ako ay 15. At 10,000 tao sa Hong Kong ang nakakakilala sa akin. Ngunit walang nakakaalam ng kanyang mukha. Magkasama kami ng kama sa loob ng 20 taon, ngunit palagi siyang nawawala sa sarili niyang mga panaginip, at tinatrato ko siya ng maayos. Sa tingin mo hindi, sa nakalipas na 2 taon, mayroon ako. Kanina mo pa sinasabi na ikakasal tayo, pero umiiwas ka. Kahit iwas ako, para makaiwas sa akin, natulog ka pa sa labas ng barracks ng ilang gabi. Nakonsensya ka kay Yaiki sa kabaitan niya sa pagpapalaki sa iyo. So, naisip mo na ba ang nararamdaman ko? Sinasabi ng mga tagalabas na si Tian Baozi ay bayani at may maraming kabutihan. Kaya bakit napakahiyain mo sa akin? Ngunit ngayon ay napakahusay mo, at ito ay nagpagan ng aking pakiramdam. Siguro naiintindihan mo ang mood ko at gusto mo akong aliwin. Minsan naiisip ko kung talagang may lalaking nang ahas na patayin si Yuki at makasama ako, maganda iyon. Tahimik na nakinig si Lian bilang isang babae. Ibinuhos niya ang kanyang puso, at nahirapan siyang maunawaan kung bakit matutuwa ang ika-10 ginang kung talagang pinatay ni Tian Baozi si Yeki. Tinanong niya si Dan Niang, ngunit hindi malinaw ang kanyang pagsasalita. Hindi mo maintindihan ang psikolohiya ng mga babae. Ang sumunod na sinabi ng ika-10 ginang ay nagpang-inig kay Lian. Masyado akong maraming bagay na hindi mahuhulaan. Ayokong iwan sila kay Shuni. Pagkatapos kong mamatay, kukunin mo ang 6 sa aking vertebrae, ibabad ang mga ito sa isang vat ng dugo ng tao sa loob ng 3 araw, at gabi. At pagkatapos ay gilangin ang mga buto. Pagsamahin ang dugo at inumin ang lahat. Sa ganoong paraan, makukuha mo ang kalahati ng aking kapangyarihan. Tian Bao, matapang ka. Pinagkakatiwalaan kita dito. Kung nabubuhay pa ako, magagalit lang ako sa lamig mo. Ang nakalipas na 2 taon. Ngayon na iniisip ko ito, mahalaga ito. Sana lang magkita ulit tayo in the future. Kailangan kong makahanap ng taong makakapagpasuko sa akin. Jung Yaiki man o ikaw, may utang na loob kayong dalawa sa akin sa buhay na ito. Sa kabilang buhay, sana ay alagaan mong mabuti si Shunei. Sa sandaling iyon, kinuha ni Lian ang dagwang tuwalya sa kanyang kamay at nag-isip. Sinabi niya sa sarili na ito ang unang beses na nakilala niya ang babaeng ito. Siya ay hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataon. Kahit na hindi siya si Tian Baozi ngunit na-control niya si Hong Chi, hindi niya magawa ang bagay na gusto nitong gawin niya. Matutulungan lang niya itong mamatay ng mapayapa. Marahan niyang pinunasan ang dugo sa kanya. Katawan gamit ang tuwalya. Kung saan man dumampi ang tuwalya, nanginginig ang babae. Panginoon ko, huwag mo nang ipikit pa ang iyong mga mata. Kaya mo bang maghintay ng 2 araw? Walang sinabi ang babae kundi sumulyap lang ng makahulugan. Lian at pagkatapos ay tahimik na umalis. Isinara niya ang pinto at tumalikod. Mahigit 10 gwardya ang nasa labas. 10th.
Madam, tinawag ka na pumasok. Napatingin siya sa isa't isa at hinayaan. Naunang pumasok si Lian sa silid. Tumingin si Lian kay T.R. Xiao daw na nakaupo sa lupa. Umupo siya sa tabi niya at nagsindi ng sigarilyo. Makalipas ang halos isang oras, si Zhu Zhanyi. Sinabi ito ng isang mata na pinuno ng walang kulungan kay Lian, nanginginig ang kanyang boses. Si Brother Tian Bao, ang ginang, ay nagpadala ng balita na ang isa at dalawa ay nakakulong. Susunod ako sa mga utos mo simula ngayon. Tumayo si Lian at nagtanong, sino mula sa gobyerno ang dumating ngayon? Tumigil si Xu Zhanyi at nag-alinlangan bago sinabing, si Zhou Hasheng, ang opisyal na dumating upang mangolekta ng mga buwis bilang isang opisyal ng ikatlong ranggo. Salamat po sa panonood.